Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang isang outstanding Asian star na si Daniel Padilla at kung gaano nga ba siya kayaman. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle, makikilala nyo ang kanyang mga naging karelasyon at ang nagpapatibok sa kanyang puso ngayon, sino at ano kaya ang malalim na dahilan kung bakit sila naghiwalay sa actress na si Catherine Bernardo. Makikilala nyo rin ang kanyang 7 half-siblings at kailan niya nakilala ang kanyang mga kapatid sa ama. Ano kaya ang dahilan kung bakit 3 taong gulang pa siya nakikita ng kanyang ama? Bakit kaya siya nasangkot sa isang kaguluhan? Kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera? At masisilip nyo rin dito ang kanyang mga naipundar, gaya ng kanyang mga negosyo, ang kanyang sariling bahay sa Quezon City, at ang kanyang mga koleksyon na mga sasakyan. Ang isang model, endorser, actor, singer, recording artist at brand ambassador na si Daniel Padilla ay may tunay na pangalan na Daniel John Elago Ford at siya ay ipinanganak noong Abril 26, 1995 sa Manila. Nanirahan siya sa Tacloban ng 1 taon at doon nag-aral ng ika-4 na baitang at siya ay nakapagtapos ng elementarya sa Jose Magsaysay Elementary School. Noong 2014, siya ay nagparehistro bilang isang mag-aaral ng AMA Education System. Pero dahil busy siya sa kanyang karera, kaya kumuha siya ng home study program sa UST Angelicum College. At naiulat din na nag-aral ang aktor sa Montessori de San Juan sa San Juan City sa ilang taon ng kanyang high school. Ang kanyang mga magulang ay sina Romel Padilla at Carla Ford na ang screen name ay Carla Estrada. Siya ay may dugong quarter white American mula sa kanyang mother's side at pinalaki siya ng kanyang ina bilang single parent. Siya ay pamangkin ng action star na si Robin Padilla at ni Bibi Gandanghari. May 7 siyang half-siblings. Sa mother's side ay may 3 younger siblings siya na sina Jose Carlito Ford Padilla o JC, Margaret Ford Planas o Maggie at Carmela Ford o Lelay. Sa father's side naman ay may 4 siyang kapatid na sina Ralph Matthew Padilla, Ronel Antonio Padilla, Roana Marie Padilla at Red Padilla. Pero nakilala niya ang kanyang mga kapatid sa ama noong 2011 nang siya ay mag-16 na taong gulang. Ang kanyang mga magulang na sina Romel at Carla ay nagkakilala noong 1990 habang nagtatrabaho sa Viva Entertainment. Nagkaroon sila ng relasyon pero hindi sila ikinasal at ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng isang anak na si Daniel Padilla. Naharap sa mga pagsubok ang kanilang relasyon sa simula pa lamang. Nang ipanganak si Daniel, nasa bilangguan si Romel kaya kinailangang palakihin ni Carla si Daniel bilang isang single parent. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, napanatili nila ang koneksyon. Kapansin-pansin na dinala ni Carla ang kanilang anak na si Daniel upang bisitahin si Romel sa bilangguan sa unang pagkakataon ng 3 taong gulang pa lamang ang batang si Daniel. Napanatili nila ang maayos na ugnayan sa paglipas ng mga taon. Pareho silang sumusuporta sa karera ni Daniel at inilalarawan silang magkaibigan. Alam niyo ba mga Meg na si Daniel ay hindi siya morning person at ayaw niya sa maliwanag na lugar. Mahilig siyang tumingin sa paa ng mga tao. Ang favorite drinks niya ay soft drinks at Gatorade. Favorite food ay corned beef, beef na may sabaw, pizza, sinigang, sisig at carbonara. Ang hindi niya gusto na pagkain ay ang palaya dahil mapait ito. Favorite songs ay more on 1960s and 1990s. Favorite subject ay biology. Favorite color ay black, gray at white. Favorite cartoon character ay Hey Arnold na isang American animated television series. Mahilig siya mag-skateboard, mangolekta ng mga sapatos, magsuot ng round neck plain white t-shirts at mahilig siya sa mga dark na mga bagay. Natuto siyang gumamit ng musical instruments nung siya ay 14 na taong gulang pa lamang. Pag umuwi siya ng bahay ay palagi siyang nakasuot ng wristwatch. Kapag may trabaho siya, pagkagising niya ay nag-meditate muna siya ng 10 minuto bago magtrabaho. At kapag free day niya ay ang kanyang mga negosyo naman ang kanyang pagtuunan ng pansin kasi kailangan ito asikasuhin at bantayan at saka syempre family life.
Ang kanyang morning routine simula nang tumapak na siya sa edad na 30 ay gising na siya agad ng alas 8. Paggising niya ng umaga, kape muna siya para pang-boost at pang-power up lang niya at mag-isip na siya ng mga pwede niyang gawin. Hindi tulad ng dati na kaya niyang tumambay sa bahay ng buong araw. Ang isa sa mga bagay na nasa bucket list niya ay ang makapaglakbay pa. Pinananatili niya ang kanyang pisikal na kalusugan at madalas siyang naglalaro ng basketball sa kanyang libreng oras. Mahilig siyang uminom ng kape kasama ang mga malalapit na kaibigan sa industriya, kabilang sina Ian Veneracion, Richard Gutierrez, Sanjo Marudo, Hobbs Azarcon at L.A. Tenorio. Nanatiling pangunahing prioridad niya ang pamilya at naghahanda siya para sa susunod na yugto ng kanyang buhay, kabilang dito ang pag-iisip tungkol sa pagkakaroon ng sarili niyang pamilya. Kilalanin natin mga Meg ang mga naging karelasyon ng actor. Si Daniel ay nagkaroon ng unang kasintahan nung 13 taong gulang pa lamang siya na ang pangalan ay Kelly. Ang kanyang pangalawang kasintahan ay ang actress na si Catherine Bernardo. Una silang nagkakilala nung si Catherine ay nasa 16 na taong gulang at si Daniel naman ay nasa 17 na taong gulang. Si Catherine ay crush na ng aktor mula nung nasa Go and Bulilit pa ang actress. Ang kanilang relasyon ay nagsimula noong Hulyo 2016, pero ang kanilang 11 taon na relasyon ay nagtapos noong Nobyembre 30, 2023, kung saan kinumpirma nila ang kanilang hiwalayan sa Instagram at 2 buwan ding inililihim ng couple ang kanilang breakup. Ang anunsyo ay nagmarka ng pagtatapos ng kanilang long-term on and off-screen romance. Bagaman itinuro ng mga ulat sa media na ang pangunahing dahilan ng kanilang hiwalayan ay ang diumano'y pagtataksil ni Daniel kung saan sangkot si Andrea Brillantes. Ayon sa isang source, si Andrea ang nag-reach out kay Catherine at tinawagan daw ni Andrea si Catherine sa telepono at sinabing gusto niyang makausap si Catherine in person. Pinagbigyan ni Catherine pero nang magtungo sa office o studio ni Catherine si Andrea ay lasing daw ito at dito na raw isiniwalat ni Andrea ang tungkol sa pagtatagpo nila ni Daniel. Nagtagpo sina Daniel at Andrea sa bahay ni Daniel noong Nobyembre 2021 kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ng ina ng aktor na si Carla Estrada. Magkatabing properties ang lugar ng mag-inang Daniel at Carla, ngunit magkahiwalay ang kanilang mga bahay at hindi raw alam ni Carla ang pagtagpo nina Daniel at Andrea. Nang magkita sina Andrea at Catherine, pinabasa rin ni Andrea kay Catherine ang palitan nila ni Daniel ng messages sa cellphone o ipinakita ni Andrea kay Cath lahat ng landian nila ni DJ sa text. Kasama raw sa pinabasa ni Andrea kay Catherine ang mensahe mula kay Daniel na nagsasabing, "Ayusin mo yan." Iyon daw ang sagot ni Daniel nang magsumbong si Andrea na may ibang nakaalam sa kanilang ugnayan ilang araw lamang mula nang magsama sila sa bahay ng aktor. Ang sinasabing ibang nakaalam ay ang nooy boyfriend ni Andrea na si Seth Fedelin. Nang magkaroon ng ugnayan sina Daniel at Andrea noong Nobyembre 2021, nasa cool-off period sina Andrea at Seth dahil sa away magkasintahan. Natuloy sa breakup ang cool-off na ito nang mahuli raw ni Seth ang palitan ng text messages nina Andrea at Daniel. At may resibo si Seth ng palitang ito kaya hindi raw ito basta mapapaniwala ng kung anong ibang eksplanasyon. Si Catherine ngayon ay naging usap-usapan na may relasyon sa isang Lucena City Mayor na si Mark Alcalap matapos silang makita na magkasama sa isang shopping mall pero hindi pa rin nila tinalakay ang estado ng kanilang relasyon. Noong April 2025 ay sangkot umano sa kaguluhan sina Daniel Padilla at Kyle Echari sa afterparty ng ABS-CBN Ball na ang ugat ng problema ay nang mapansin ni Daniel na hindi komportable ang ex-girlfriend niyang si Catherine Bernardo sa pagiging touchy ni Kyle. At gusto raw sanang lumapit ni Daniel kay Catherine pero nakabakod si Kyle na closed kay Catherine at nung nalalasing na di umano ay panay na ang lapit nito kay Catherine na ikinainis di umano ni Daniel at doon daw naganap ang suntukan. Pero iba ang mga lumalabas na video. Meron pa ngang magka-holding hands sina Catherine at Kyle habang lumalabas kasama si Dolly De Leon na nakatrabaho ni Catherine sa pelikulang A Very Good Girl.
Habang ang video naman ni Daniel na kumalat ay nagpictorial siya para sa AV Clinic na naka-hotel slippers na at walang makapaglabas ng kahit anong video ng sinasabing suntukan. Ang pangatlong karelasyon ni Daniel at ang nagpapatibok sa kanyang puso ngayon ay ang actress na si Kyla Estrada. Noong late 2025 at early 2026, romantikong iniuugnay sina Daniel Padilla at Kyla Estrada at iniulat ng Entertainment Insider na si Ogie Diaz noong Setyembre 2025 na sila ay nasa isang relasyon at binanggit na pareho silang single. Nakita ang dalawa na magkasama at may mga ulat noong Enero 2026 na dumalo sila ng magkasama sa isang charity event na nagpapakita ng what you see is what you get dynamic. Namataan din silang magkasama sa El Nido, Palawan noong unang bahagi ng 2026. Nang hingan ng komento ang actress na si Carla Estrada tungkol sa napapabalitang pag-iibigan ng kanyang anak na si Daniel kay Kyla. Sinabi niya na mas nais niyang ipaubaya sa kanyang anak ang pagkumpirma kung totoong may relasyon ito kay Kyla at dagdag pa niya na nasa tamang edad na silang dalawa upang magpasya para sa kanilang sarili. Nang tanungin naman si John Estrada tungkol sa napapabalitang pag-iibigan ng kanyang anak na si Kyla kay Daniel, sinabi niya na suportado niya ang kanyang anak at binanggit ang katalinuhan at pagiging mature nito. Binigyang diin niya na adult na si Kyla kaya kampante siya na anumang desisyon ng gawin nito sa buhay ay pinag-isipan na ni Kyla ang lahat na yon. At ang pahayag naman ng ina ni Kyla na si Janice de Belen tungkol sa mga kumakalat na larawan at video ng dalawa ay kung ano ang nakikita nila yun na yun at anuman ang maramdaman o maisip mo sa picture, nasa sayo na yan. Hindi pa rin diretsong inaamin ni Daniel o ni Kyla ang totoong status ng kanilang relasyon. Kung matatandaan, minsan nang sinabi ni Daniel sa isang panayam na huwag siyang kulitin at hayaan na kung ano ang mangyari. Alamin natin ngayon mga Meg kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. Si Daniel ay unang na-discover ng late talent manager na si Douglas Quijano na siyang nagtulak sa kanya na mag-audition sa Star Magic. Sa isang press conference noong 2013, sinabi ni Daniel na hindi niya inakala na mapupunta siya sa entertainment. Ngunit sa tingin niya ay nasa showbiz na siya para sa isang mas mahalagang dahilan mula nang dumaan ang kanyang pamilya sa problemang pinansyal. Ang unang pag-arte ng aktor ay noong 2010 sa kanyang minor role sa Gimmick kung saan ipinari siya kay Julia Montes. Sumunod siyang gumanap sa Growing Up na youth-oriented show kung saan una niyang nakatrabaho si Catherine Bernardo. Siya at si Catherine ay muling nagtambal sa soap opera na Princess and I na naging isa sa pinakasikat na palabas sa ABS-CBN. Ang kanyang unang pelikula ay ang 24/7 in Love. Nagkaroon siya ng supporting role sa pelikulang Sister Racas. Ang kanyang second primetime soap opera ay ang Got to Believe na naging highest rating ang final episode. Nagbida siya sa kanyang unang horror film na Pagpagsyam na Buhay at sa kanyang retro film na Must Be Loved na naging top 10 list of highest grossing films. Sa taong 2014, siya ay nakagawa ng 3 pelikula na sa ngalan ng Ama, Ina at Mga Anak na isang action film, Bonifacio ang unang pangulo na isang action drama film, at She's Dating the Gangster na isang romantic comedy drama film. Noong February 2015, ang aktor ay tinanghal na Nickelodeon's Global Slime Stars sa 2015 Kids' Choice Awards at siya ang unang Pilipino na nakatanggap ng ganitong parangal. Ang kanyang pelikula noong 2015 ay pinamagatang Crazy Beautiful You na naging top 10 grossing film. At sa parehong taon ay gumanap siya bilang si Angelo Buenavista sa Pangako Sa'yo na remake ng 90s soap opera. Ang kanilang movie ni Catherine na Barcelona A Love Untold ay pangalawa sa top 10 grossing films noong 2016. Si Daniel ay may ginampanan rin sa romantic comedy film na Can't Help Falling in Love, sa horror fantasy drama television series na La Luna Sangre, sa drama romantic comedy series sa television na Too Good to Be True, sa mga pelikula na Ganda Rapido, The Revenger Squad, The House of Us, Whether the Weather is Fine, at marami pang iba.
Bilang kapamilya, muling pumirma si Daniel ng kontrata noong February 12, 2024 kasama sina Carlo L. Katigbak at Mark Lopez ng ABS-CBN para sa 15 taon. Mula 2025, kasama siya sa cast ng action drama series na Incognito kung saan nakatanggap siya ng parangal bilang Outstanding Asian Star sa 2025 Seoul International Drama Awards dahil sa nakakamanghang pagganap niya sa kanyang role bilang si Andres Malvar. Nagkaroon rin siya ng mga album. Siya ay nag-release ng 3 album na double platinum, kabilang ang self-titled album na Daniel Padilla na na-release ng Star Music noong 2012, DJP na first full-length studio album na na-release noong 2013 at ang I Heart You na kanyang second studio album na na-release noong 2014. Ang kanyang third studio album naman na I Feel Good ay na-release noong 2015 at naging gold record album ito. Ang first compilation album ni Daniel ay ang DJ Greatest Hits na na-release noong 2016. Meron rin siyang album na D4 na na-release noong 2018 at Christmas album na Christmas Love Duets na na-release noong 2015. At ngayon mga Meg ay masisilip nyo na ang kanyang mga naipundar. Siya ay may mga negosyo. Isa siya sa nagmamay-ari ng Barbero Blues na isang mamahaling barbershop na matatagpuan sa SM North EDSA at sa SM Fairview. Siya ay co-owner ng Gastropub na District 8 Manila sa Green Hill Shopping Center, San Juan. Meron siyang streetwear clothing store na The Rail sa Uptown Center sa Quezon City. Siya at ang kanyang ina ay nagbukas ng franchised KFC branch sa Tacloban noong 2022. Co-owner siya sa J Castle's Theme Park sa Batangas na na-launched noong May 2024. At ayon sa ulat, co-owner siya ng isang branch ng Spice Grill na isang authentic Filipino restaurant sa Dubai, UAE na na-launch noong March 5, 2024. At nag-renew siya noong 2025 sa kanyang partnership sa franchise chain ng coffee shop na Don Macchiatos Philippines. Sa edad na 20 ay nakapagpatayo na si Daniel ng sariling 2-story modern Mediterranean house sa isang exclusive subdivision sa Fairview, Quezon City sa lote na may sukat na 1,000 square meters. Ito ang harapan ng kanilang bahay. Lanay ay malapit sa front door. Ang main doors ay double patio glass doors na may wrought iron details. Ito ang first floor ng kanilang bahay. Living area is furnished with a beige sala set. Sa harap ng living area ay ang elevated seating area para sa business meetings. Dining area is furnished with a rustic and charming wooden dining set. Ang kitchen ay may metal archway covered with stone cladding at ginamitan ito ng mahogany wood. Ang powder room ay may chandelier at may mosaic tiles, second floor living area, second floor dining area, Carla's bedroom, master bathroom. Sa kabilang bahagi ng master bathroom ay ang vanity area at walk-in closet. Meron ring secret door, Daniel's bedroom at entertainment room. Si Daniel Padilla ay kilala bilang car collector. Siya ay may 2013 Black Dodge Challenger RT na nagkakahalaga ng 3 million pesos, Hyundai Grand Starex na nagkakahalaga ng mahigit 2 million pesos, 1967 Ford Mustang Shelby GT 500 na nagkakahalaga ng mahigit 3 million pesos, 2016 Chevrolet Corvette Stingray na nagkakahalaga ng 9 million pesos, 1966 Pontiac GTO na nagkakahalaga ng mahigit 2 million pesos, Porsche 718 Boxster S na nagkakahalaga ng mahigit 5 million pesos, 2018 Lamborghini Huracan Spider na nagkakahalaga ng 29.6 million pesos, 2016 Red Dodge Challenger na nagkakahalaga ng mahigit 3 million pesos, Jeep Wrangler na nagkakahalaga ng mahigit 4 million pesos. May motor din siya na Triumph Scrambler na nagkakahalaga ng mahigit 1 million pesos. At noong 2025 ay bumili siya ng Toyota Land Cruiser 76 na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Ang iba niyang mga sasakyan, mga Meg, ay hindi na pinapakita sa publiko. Nakakahanga talaga ang aktor dahil ang dami na niyang naipundar. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless.